Ayan, so grabe. Thank you so much sa ating napakagandang host, Coach Maricar, di ba? Ayan, wait lang po. Basta po. So by the way, hello everyone sa lahat ng nandito po sa Zoom events po natin. 63,000 participants na nandito. Grabe, ang dami. So ngayon po, everyone, bago ako mag-start, welcome ko lang po yung mga nandito, lalo na yung mga nasa ibang bansa, international business partner natin. And kung nasang lugar ka man ngayon, nasa Luzon, Visayas, Mindanao ka man, welcome po dito po sa ating Zoom events na sa Exodia Empire. So ngayon po, papakilala mo na po ako para at least makilala nyo naman kung sino yung nagsasalita ngayon or sino yung pogi na nasa harapan nyo. Di ba? Siyempre, ako po yung nagsasalita ngayon, wala po kayong magagawa, di ba? Ayan. So, ayun. So, ayan. By the way, my name is Sean Abram Aninion. So, yung pogi na nasa harapan nyo. And also, I'm a former student. So, estudyante po ako, di ba po? Grabe. And also po, I'm a six-figure earner. So, kinita ko na po yung six-figure dito po sa business natin using our online system or yung sistema natin na ginagamit ng karamihan. Okay? So, ngayon po, I am 19 years old. So, yes, tama po yung sinabi ng host natin. 19 years old pa lang po yung nasa harapan nyo ngayon. And also, I'm from Davao City. So, taga Davao po ako. So, ngayon, kung taga Mindanao ka or Bisaya ka, so, shoutout sa'yo, sa lahat ng mga Bisaya dyan, di ba? So, pareha po tayo. Pero ngayon po, mag-start na po ako ngayon. Pero before ako magsimula, I know po na lahat ng andito is may idea na din sa ganitong klaseng sistema. I know lahat na nandito is meron na din po alam na din po paano gawin yung online system or digital system natin right now. And I know po lahat po dito or karamihan po dito is nagma-maximize na din sa ganitong sistema. Pero po ngayon yung didiscuss ko po sa iyo or papakita ko po sa inyo ngayon, ito lang din naman po yung naintindihan ko or yung in-apply ko din sa sarili ko, bakit po ako nagresulta and bakit po karamihan din po sa grupo namin is nagkaroon din po ng resulta din po gamit itong klaseng sistema po. Alright, so next natin. Ayan. So ito po yung topic natin ngayon, understanding Facebook advertisement. So lahat naman po ata nagkakaroon ng idea ano po yung Facebook advertisement or ano po yung ginagamit ng karamihan na sa ganitong klaseng business, which is our system po na Facebook advertisement. Okay, I know hindi lang po kami, I know marami po tayo ginagamit ng Facebook advertisement and i-share namin po sa inyo kung ano po yung ginagamit or bakit po namin minamaximize itong Facebook advertisement. Gaano kaganda. So dito nyo po maintindihan bakit po natin kailangan sumabay sa online system. Dito nyo po maintindihan gaano kaganda gawin yung Facebook advertisement. And dito nyo din po maintindihan kung gaano na po kaganda ang Facebook advertisement natin ngayon. Okay, so ngayon po, next, ito po yung natin, pag-uusapan or content ng topic natin ngayon. So, una-una po is, what is Facebook ads? Okay, ano po yung Facebook ads? Dito nyo din po maintindihan. And what is the advantage using Facebook ads? Okay, malalaman nyo din po ano yung mga advantage na kapag ginamit nyo si Facebook ads, malalaman nyo po dito sa pag-uusapan natin kung gaano kaganda gamitin si Facebook ads or i-maximize si Facebook ads. And pangatlo po is requirements for using Facebook ads. Okay? Or advertisement. So ngayon po, I know itong topic ko ngayon, mabilis lang po ito. So hindi po ito sobrang tagal kasi mabilis lang naman po intindihin yung Facebook advertisement na pag-uusapan natin ngayon. I think mga hindi po ito umabot ng isang oras na topic natin ngayon. Alright, so next. Ayan. So, what is Facebook ads? So, sino po yung may idea dito sa Facebook ads, di ba? So, I know na mga karamihan dito may idea na, pero kung hindi mo pa alam yung Facebook ads, pwede man pa-comment naman ng executive kung hindi mo pa alam yung Facebook ads. Para at least may idea ko na meron bang nandito na hindi alam yung Facebook ads.
Ayan, sige, sige. Comment ka po ng executive kung hindi mo pa alam yung Facebook ads. Ayan, so ayan, thank you so much everyone sa pag-participate. So ngayon po, ang Facebook ads po, ayan po. Next natin. So Facebook ads, ito po yung paano Facebook ads. Facebook ads ay mga paid posts or advertisement na nakikita mo po sa newsfeed mo sa Facebook. Okay, kapag nag-i-scroll ka sa Facebook, may nagpa-pop up na bigla na video. Kapag nanonood ka ng video, may biglang lumalabas na advertisement. Yun po yung Facebook ads. Ang pinaka-example diyan is Jollibee. Ayan, so 'di ba sinong mahilig ng Jollibee dito? Kapag nag-scroll ka sa Facebook, may nagbigla nag-pop up na video ng Jollibee, advertisement po yun. Kasi po bakit? Karamihan po ng mga business owners or karamihan po ng mga companies, minamaximize na po nila or ginagamit na po nila yung Facebook ads to promote their products and services. Kagaya ng clothing brand, kagaya ng mga ano pa yung mga pinopromote ng mga business owners, kagaya po ng insurance. Ano pa, like mga food supplements, mga products, like for example, application. Meron din po nagpo-promote sa Facebook na mga apps. And also po like mga job hiring, nagpo-promote din po sila ng Facebook sa Facebook, nagpo-promote din po sila ng um, tawag nito, advertisement gamit yung Facebook. So, minamaximize na po ng karamihan yung Facebook ads or online system na advertisement. So, ngayon po, ang naganda po kasi dito, ang using Facebook ads po, let's say for example, nag-scroll ka po sa Facebook, doon mo po makikita bakit po may karamihan na kaka-start pa lang ng business nila or company, may mga karamihan po na kakasimula pa lang is like for example, pumuputok or sumisikat kaagad yung business nila or company nila. So matatanong natin bakit ganun po yung ginagawa or bakit po ganun po yung nangyayari sa kanila. Kasi po, minaximize lang po nila yung online system or yung digital system na Facebook advertisement. Ito na lang po, pinaka-example po na bakit po may mga company or businesses na sumisikat or umiingay kaagad or umiingay kahit bago pa lang kasi po na-maximize lang din naman po nila yung online system na Facebook advertisement. Ang isa po dun sa company na yon, isa-shoutout ko na lang or sasabihin ko na lang, yung Ascendra International. Take note guys, kaka-start pa lang po ng Ascendra International. Bakit po sobrang ingay na po ngayon and bakit po sobrang patok ngayon yung Ascendra International? Kasi isa po sa minaximize nila na online system and digital system, yung Facebook advertisement. Marami po nagma-maximize ngayon and isa na po doon yung Ascentra International. So ngayon po, let's say for example, mag-example na lang po ako ng isa pa sa advertisement kapag mahilig ka ng sapatos or damit. So kapag mahilig ka po sa mga ganyan and may napanood ka na advertisement and pinanood mo po kahit seconds lang or minute lang po na pinanood mo po yun, okay? Sa susunod po na scroll mo po, okay, sa susunod po na mag-i-scroll ka sa Facebook mo, meron pong lalabas ulit na sapatos at saka damit. Ano pong tawag dun? Ang tawag naman dun, algorithm. Ganun po kaganda yung Facebook advertisement or ganun po kaganda yung online system natin ngayon na Facebook advertisement. Pag minaximize po natin siya, meron po siyang algorithm. Na kumbaga, kahit hindi ka po mahilig sa damit at saka sapatos, pero kapag pinanood mo lang yun, ng seconds lang or minute lang, magbabalik-babalik po yan sa newsfeed mo. Kaya mapapabili ka po talaga. Di ba? So, ganun po kaganda yung algorithm sa Facebook advertisement kasi nababasa po yan ni Facebook na yun po yung hilig mo or yun po yung pinanood mo kahit konti lang yun na minuto or seconds lang yung pinanood mo, mauulit-ulit po yan sa inyo. So kaya guys, if ever na gusto niyo pong i-maximize yung Facebook advertisement, ganun po yung mangyayari sa iyo kapag gagawin mo po yung Facebook advertisement. So in short po, kapag gagawin mo po yung Facebook advertisement is magpro-promote po tayo, gagamitin po natin si Facebook ads to promote your products and services. So pwede po tayo mag-promote doon ng mga produkto
Pwede po tayo mag-promote dyan ng ano pa, business platform, or pwede mo po i-promote yung business natin right now na ginagawa, which is Dasendra International. Alright? So, ganun po yung Facebook advertisement. So, pa-comment naman guys ng Facebook ads kung naiintindihan nyo po or nakakasunod po kayo sa dinidiscuss ko po right now. Sige po. Ayan. So, thank you so much sa pag-comment. Alright? So, ngayon po, yun po yung Facebook ads. Alright? So, next naman, na topic natin right now. Ayan, Tek. Pa-next naman ako, Tek. Ayan. So ngayon, mabilis lang po talaga yung topic. Nasa pangalawa na tayo. Dito yung pinaka-exciting. Okay? Ito yung pinaka-gusto ko pong i-topic ngayon na araw. What is the advantage using Facebook ads? Ano yung magiging advantage mo pag gagawin mo po yung Facebook advertisement na online system or digital system natin right now na ginagamit na ng karamihan? So ito po yung mga advantage ng Facebook advertisement. So dito mo po malalaman. Ayan. So, sabi sa data na binigay sa akin ni Tito Mark Zuckerberg, di ba? So, binigay niya po na data, out of 100% Filipinos, 85.7% are using Facebook apps. Guys, imagine. Pumapalo po yan ng 1.2 or nasa 102.3 million Facebook users around Philippines pa lang po yan. Guys, Philippines pa lang po yung pinag-usapan natin. What if matatap mo po yung mga market sa ibang bansa, di ba? Or buong bansa. Ang buong bansa guys, umabot na po ng 8 billion users sa buong mundo sa Facebook. Pero guys, sa Philippines, 102.3 million Facebook users ang meron po dito sa Pilipinas. Imagine na lang guys, yan kadami yung pwede mo pong matap na clients and prospect sa Facebook advertisement pag ginamit mo. Ay, ngayon ko lang pala nalaman, meron palang ganitong klaseng sistema na marami tayong matatap na market. Kaya guys, kapag gagawin mo po ito, marami ka po talagang matatap na market dito po sa Facebook. Kaya pag sumabay ka po sa online system na Facebook advertisement, papaldo ka po talaga. Or kikita ka po talaga na sobrang laki kasi akalain mo naman, million yung gumagamit or billion yung gumagamit ngayon ng Facebook. Okay, isa po yan sa advantage. Isa po yan sa advantage. Ito po yung pangalawang advantage. Targeted audience. Ayan, isa-isahin po natin to. Itong nakikita mo sa screen, ito po yung advantage mo kay Facebook advertisement. First na advantage mo po is yung location. Once you start this kind of system or ganitong sistema po na Facebook advertisement, okay, pwede ka pong mamili ng location, ano po yung gusto mo pong i-market. Let's say for example, around Philippines muna po tayo. Like sa Mindanao, like sa Visayas or Luzon, or like Davao, Cebu, Jensan, Leyte, Maynila, pwede mo po yan itap na market. Pwede ka pong mag-select ng gusto mo pong lugar na itap na market. Okay? Mamimili ka lang kung ano yung gusto mo. Kaya kung ikaw nag-iisip ka na gawin mo po yung sistema natin na Facebook advertisement, isulat mo na. Ano yung gusto mo pong i-market na bansa or lugar? Isulat mo na siya sa notebook mo or sa notes mo. Kasi pagkatapos nito, I know magugustuhan mo talaga sumabay sa gawin itong sistema na Facebook advertisement. Yan pa lang po yung una. Pangalawa po is age. Pwede ka pong mag-top ng market, ikaw po mamimili kung ilang taon po yung gusto mo pong i-top na market. Let's say for example, Gen Z ba? Mga kabataan ba? Pwede mong ilagay. 18 years old, 19 years old, 20 years old, pwede mo pong ilagay sa pag-set up ng Facebook advertisement. Pwede ka din mag-top ng market ng mga maedad na, like senior citizen, or like pwede ka pong mag-top ng market na mga 40, 50, depende po sa iyo guys kung ilang taon po ang gusto mo pong itap na market. Ganun po siya kaganda. Okay? Mamimili ka po kung ilang taon po yung gusto mo po na itap na market. Ikaw po yung magde-decide
Okay? Kapag mag-start ka dito sa business, tingnan mo na po kung ano yung potential mo or kaya mo pong kausapin. Like, kaya mo bang kausapin yung matanda? Kaya mo bang kausapin yung bata? Ikaw po yung magde-decide. Okay? Yan po yung pangalawang advantage mo po dito kay Facebook advertisement. And pangatlo, gender. Ano ba yung gusto mo? Babae, lalaki, lalaki, babae. Ikaw po yung mamimili. Basta yung guys, dalawa lang binanggit ko, babae, lalaki. Okay? Gusto mo pong mag-top ng market na babae? Pwede ka din pong mag-top ng market na lalaki. Alright? Pero sa amin po, ang ginagawa po namin both, okay, babae, lalaki, ang tinatap po namin ng market. So, pero po kung ikaw, kaya mo po kumausap ng lalaki, lalaki lang po yung kaya mo, pwede mo pong gawin. Or kung kaya mo lang po kausapin babae, babae lang din po yung kakausapin mo. Depende sa kaya mo, kung ano yung kaya mo na itap na market. Alright? And last but not least, di ba? Yung huli na pinakagusto ko dito po kay Facebook advertisement is pwede ka pong mag-top ng market sa interest. Ano bang gusto mong interest? Gusto mo ba professional na clients or prospect yung mag-inquire sa'yo? Like, ano ba? Isa-isahin natin. Teacher, government employee, ano pa? Pwede ka din mag-top ng student, high school graduate, pwede ka din mag-top ng mga army, police, pwede ka pong mag-top ng mga ano pa ba na mga like seaman, kung ano po yung gusto mo po na mga tao na itap po ng market na meron sila ngayon or interest nila ngayon, pwede mo pong itap yun na market. Pwede ka po doon, mag-set up ka ng Facebook advertisement, ilagay mo doon, ganitong tao yung gusto ko. Gusto ko tao na ay mga teacher. Gusto ko ang mag-inquire lang sa Facebook advertisement ko is mga student, pwede doon. Pwede gusto ko mag-inquire sa mga sa Facebook advertisement ko is mga pulis lang kasi pulis yung kaya mo. Kung anong gusto mo ba like engineer yung mga tao na mag-inquire sa'yo, pwede mo po yung gawin. Kaya guys, dito ako na-excite dito ako nagkagusto or dito ako na kinilig sa Facebook advertisement kasi ikaw po yung mamimili anong gusto mo na mga clients and prospect na mag-i-inquire sa'yo. Alright? So, kaya kung hindi ka pa nagpi-Facebook advertisement, mag-Facebook advertisement ka na. Kasi ito po yung mga advantage mo kapag nag-Facebook advertisement ka. Ganito po kadami yung ganito po dami mo pong advantage. And guys, hindi pa tayo tapos sa advantage. Meron pa po. Low cost budget. Mura lang po yung Facebook advertisement, guys. Sobrang mura lang po. Ito po, example ko lang sa iyo kasi a lot of business owners, a lot of companies, they spend millions and hundred of thousand po using advertisement po. In what way? Like billboard, TV, radio, even po artista, ginagamit na po nila for Facebook advertisement. Sino ng mga artista kagaya ng mga barkada ko, like mga tropa ko, sila Piolo Pascual, di ba? Sila Daniel Padilla, sino nga yung tropa ko na si Coco Martin, sila James Street. Yun po yung mga tao guys na kailangan mo gumastos ng milyon. Kahit mahawakan lang nila yung produkto mo or yung services mo ng segundo lang, milyon na po yung babayad mo sa kanila. Ang ibabayad mo sa kanila, milyon. Or kahit saan dyan, like billboard, television, radio, million and hundred of thousand po ang kailangan mo dyan para ma-advertisement po yung negosyo mo or yung products and services mo. Kaya guys, if ever kung wala ka or kung meron ka namang million, pwede mo namang gawin. Pero kung wala ka guys, gawin mo po itong Facebook advertisement. Kasi bakit? Ang Facebook advertisement guys, kahit ito para sa amin, ang budget lang namin ka Facebook advertisement, 5K to 10K in just 1 month. Yan po yung pinaka standard budget po namin na pwede mo gawin and pwede ka na po magkaroon ng mga quality inquiries dyan na mag-i-inquire sa'yo. Ganun po siya kaganda. So, bago po yan sila nag-inquire, napanood na po nila yung advertisement mo, and interesado na po talaga sila na
gawin yung business na in-offer mo kasi napanood po nila yung video ad mo or yung image na advertisement mo. Okay? So, kapag wala kang million or wala kang hundred of thousand na pang advertisement mo sa like sa billboard, sa TV, sa radio, or sa artista, gawin mo po itong Facebook advertisement. Alright? And isa pa po sa mga ginagawa ng karamihan, and I know na relate po ang karamihan po nito sa industry natin na ginagawa ngayon na negosyo, yun po ay mga tawag na offliners and fielders. Bakit po? Bakit po sila relate sa sasabihin ko ngayon? Kasi po, pumupunta po sila sa ibang lugar or ibang lugar para lang po magkaroon ng new prospect and new clients. So, pumupunta po sila doon para po mag-market ng new market sa business nila. So, meron po sila, gumagastos po sila ng pamasahe, gumagastos po sila ng plane ticket if ever nag-aeroplano, and gumagastos din po sila ng gasolina kung meron silang sasakyan. Pumupunta sila sa ibang lugar, mag-i-stay sila doon ng isang buwan or isang week para po mag-market ng mga bagong market or mga bagong clients or prospect. So ngayon, pag meron na silang nakita doon na clients bago and prospect na bago, pinapakain nila sa restaurant and pinapakape nila sa coffee shop or sa Starbucks. 'Di ba? And gumagastos sila ng malaki doon. And ang worst pa po nito is hindi magjo-join and iniindyan. 'Di ba? Marami pong karamihan na nakaka-relate. Pero if ever guys na ginagawa mo po 'yon, okay, pwede mo pa naman pong gawin. Pero po mas maganda na sasabay ka pa rin po dito po sa online system namin na ginagawa. Ito po yung pwede niyong gawin or ito po yung option na pwede niyong gawin. Kapag around sa city niyo lang naman, around sa barangay niyo lang naman and malapit lang, pwede niyo po siyang puntahan pa rin. Pwede niyo po siyang kausapin pa rin. Okay? Pero ito kasi yung advantage kapag nag-Facebook advertisement ka is nasa bahay ka lang or nasa training hub, meron kasi kaming training hub na tinatawag, dun ka lang po naka-stay, pwede mo po kausapin yung clients mo, okay, pwede mo po kausapin yung mga prospect mo, diskapsan mo ng business, kapag malapit lang naman po siya sa lugar nyo, pwede mo na po siyang puntahan kapag nag-join na siya, and kapag meron siyang mga clients or mga kasama na pwede niyang i-introduce dito sa business, tsaka mo na po siya puntahan. Kasi po, bago po napuntahan yung clients mo galing sa Facebook advertisement, is nag-join na po siya. Kumbaga, member mo na po siya na pwede mo po siyang tulungan itap yung mga market nila dyan sa lugar nila. So let's say for example, ako, nag-advertisement ako sa Davao City. Okay? Meron ako doong mga business partner na. Meron na po ako dito mga nakuha na napa-join galing sa Facebook advertisement. Okay? Kapag marami na po sila doon, tsaka na po ako doon pupunta. Kasi po, sure na market na po yun. Sure na po doon na meron na po talagang market doon na meron akong members doon, meron na po akong business partner doon na napa-join. Yun yung pwede nyo pong gawin. Pero as of now, na para at least hindi kayo mahirapan na gawin itong business, okay, mag-Facebook advertisement po kayo or gawin nyo po itong online system or digital system, kumbaga ngayon na panahon. Kasi ngayon nasa digital era na po tayo. Kaya po karamihan ng mga kabataan mahilig sa online, magaling sa digital, magaling sa kumikita kahit mga bata pa. Opo, gano'n po siya kaganda, kagaya po sa akin. Okay? So ngayon po, yun po yung advantage mo dito kay Facebook advertisement. Low cost budget lang po siya. Starting, pwede ka pong mag-budget kay Facebook ads sa isang buwan, 5,000, pwede na po yun. Sobrang dami mo na pong makukuha doon ng mga clients and prospect na mga quality and potential na magjo-join under sa'yo. Okay? So, yun po yung mga advantage nyo po guys kay Facebook advertisement. Ayan, pa-comment nga guys, advantage. Ayan. So, ang naganda dito guys, if ever na naintindihan nyo po yung Facebook advertisement, pa-comment naman, advantage. Kung nagustuhan nyo po yung mga advantage dito kay Facebook advertisement. I know marami na pong kinikilig ngayon. I know marami na pong gusto nang gawin si
si Facebook, marami nang gustong gawin yung Facebook advertisement. Ayan, so meron na talagang iba dito na gustong-gusto na talaga gawin itong Facebook advertisement. And guys, hindi pa tayo nagtatapos. Kasi kung nagustuhan mo po itong Facebook advertisement, guys, ito po yung mga kailangan natin. Okay? Ito po yung mga kailangan na gawin natin para mag-start tayo kang Facebook ads. Ayan. Ayun. So ngayon guys, ito po yung mga requirements natin bago tayo mag-start kang Facebook ads. I know, nagigil na kayo mag-start kay Facebook ads or sumabay sa online system natin na Facebook ads. Ito lang naman po yung mga kailangan mo pong gawin. Unang-una po, kailangan mo po ng page sa Facebook mo. Sa personal Facebook mo, kailangan mo po magkaroon ng Facebook page. Okay, kung meron ka ng Facebook page, maganda po yon. Okay, kailangan na lang po doon set upan. Okay, and next naman, application po ito. Kung hindi ka pa po or wala ka pa po ganito, Business Suite. Okay, application po yan. Yan po yung logo nandyan sa screen, ang logo niya. And next naman guys is Ads Manager. Okay, application din po yan. Kailangan mo po yung dalawa na Business Suite and Ads Manager. Okay, pwede nyo po yan makita sa uh, Apple Store and pwede nyo po yan makita sa Play Store kung Android po yung gamit nyo po ngayon. Pero kapag iPhone, sa Apple Store. So, yan po yung dalawa, pinaka-importante, i-install nyo po na, i-download nyo na po yan ngayon kung gusto mo po mag-start na po kay Facebook advertisement. Okay? And ito pa, isa po sa pinaka-importante ngayon kay Facebook advertisement is yung video at saka image. Take note pala guys, dito sa video and image is pagandahan or payunikay. Kumbaga, kung unique and maganda po yung video mo and image mo na ina-ads mo ngayon kay Facebook advertisement, marami po mag-i-engage. And mas maganda po, walang kapareha. Kasi kapag pareho-pareho po kayong video na ginagamit kay Facebook ads, so magko-question po yung clients mo na bakit itong isa is nakita ko na to, bakit yung isa is nakita ko din, same kayo ng video. So, kumbaga magko-question po yung clients, mas maganda guys, unique. And ikaw lang yung meron na ganun na video. Okay, kasi ang hinahanap na ngayon ng mga tao is unique na guys, unique na video and image. Kapag bago sa paningin nila yung video mo, okay? Kung bago sa kanila yung image na nakita nila sa Facebook advertisement, mag-i-inquire talaga yan sila sa inyo. Okay? So, yun po yung nakakaganda dito ka Facebook ads. So, kapag video mo naman is mahaba, so wag naman masyadong mahaba sa video. Dapat like video is mga 3 minutes or 5 minutes lang, okay na po yun. Kasi nakakasawa naman po kapag sobrang haba yung video mo po. So, hindi na yan napapanood ng clients mo or prospect mo. And lastly, hindi ka po makakapag-run ng Facebook ads kapag wala ka pong budget. Alright? Kung wala ka pong budget kang Facebook ads, hindi ka po makakapag-run ng Facebook advertisement. Kailangan mo po ng budget. Kailangan mo po ng pera or budget kang Facebook ads para makapag-run ka po. Kasi kapag wala ka po niyan, hindi ka po makakapag-run or hindi ka po makakapag-activate ng Facebook advertisement. Okay, so ganun po siya kaganda guys. Yung Facebook advertisement. Yan lang naman po yung mga requirements. Yung iba, hindi naman po talaga yun kailangan. Pero kapag okay na po, meron ka na pong ganyan, pwede ka na pong mag-set up ng Facebook ads, pwede mo na po siyang gawin, and pwede ka na pong mag-run. Okay? At least clear po tayo kapag nakapag-run ka na po ng Facebook ads. Congratulations and kan po sa'yo, good luck sa pag-run ng Facebook ad kasi kumbaga nakaka-excite din kasi po yung Facebook advertisement guys kasi kapag online na ngayon marami na po talaga yung sumasabay sa online na sistema lalo na sa Facebook. Okay, kapag meron ka na pong ganyan, by the way, pwede niyo po siyang i-screenshot para may copy po kayo. Okay, or pwede niyo po siyang i-take notes para po at least hindi niyo po makalimutan ano yung mga requirements kapag mag-set up ng Facebook advertisement. Okay, so kung na-screenshot niyo niya, okay, mas maganda.
So, next naman, I know na tapos na po tayo, pero ito na lang po yung last na ipakita ko sa'yo. Ayan. So, ito pala guys, yung mga tao na nag-maximize sa Facebook advertisements. Ayan, and ito po yung mga resulta nila. By the way, weeks income lang po ito. Ito po yung nakaganda kasi kumbaga kung gagawin mo talaga yung Facebook advertisement or sasabay ka po talaga sa online system, sa digital system, ganyan po talaga yung pwede mong kitain. Ganyan po kalaki yung pwede mong kitain and ganyan po kaganda yung mangyayari sa'yo kapag sumasabay ka po sa sistema ng online at saka digital na system kasi nasa digital era na po tayo right now. Ayan, andyan po sila. Mentoring. By the way, meron palang mga kanya-kanyang backgrounds diyan. May mga estudyante, may mga army reservists, merong former OFW, merong former employee, may estudyante, former sales lady, merong estudyante, meron namang former construction worker, 'di ba? Kalain mo, nakuha lang po ata yan sa Facebook advertisement and former vendor. So, ganyan po yung mga nagma-maximize po ngayon sa Facebook advertisement. And I know marami pa pong nagkaroon ng resulta sa paggamit ng Facebook advertisement and paggamit sa online system and digital system ngayong panahon. So with that, I know tapos na po ako and I'm excited po sa mga magiging resulta nyo kapag sumabay po kayo sa sistema ng Facebook advertisement. By the way, ang topic ko lang naman po ngayon is to share with you yung introduction about Facebook advertisement, kung paano nyo po gagawin si Facebook advertisement, kung ano po yung Facebook advertisement, ano po yung advantage kay Facebook advertisement, and ano po yung mga requirements ng Facebook advertisement, and kung ano po yung mangyayari sa iyo kapag gagawin nyo po si Facebook advertisement. Alright? Kaya kung hindi mo po nagagawa pa ngayon yung Facebook advertisement or hindi ka pa nakakasabay sa online system ngayon, sa digital system ngayon, masasabi ko lang talaga sa iyo guys, sumabay na kayo. Kasi kung sumabay po kayo, sobrang ganda po na mangyayari sa inyo dito po sa business natin. Ipanumpa kong titikabihan o pagahuktan ko ang tanan. Ipanumpa kong digyo ko mubuhi ang kinabuhi ko kanimo lang. Kanimo lang. Ipanumpa kong titikabihan. Ipanumpa kong